Malamang nakita mo na ang litratong ito sa internet at di mo lang namamalayan. Isang walang katao-taong kwarto, dilaw ang mga pader, lumang carpet, kumukurap ang mga ilaw na nakakabaliw, walang labasan at wala ding pasukan. Ito ang backrooms. At kung hindi ka maingat sa maling dimensyon ng realidad, bigla kang lalamunin sa loob ng lugar na to na walang hangganan. Mga bagay na gumagala sa dilim at lahat ng kwarto ay dispalinghadong replika ng mga lugar na pamilyar sa'yo. Pero hindi lang to basta alamat. Meron nang nabuhay sa loob nito. Ang masaklap, matagal na talaga siyang nakakulong dito bago pa man niya mapagtantong nasa loob na siya. Welcome back sa Pokémon Recaps. Taong 1990, may isang organisasyong tinatawag na Async Corporation na lihim na nag-e-explore sa isang hindi maipaliwanag na lugar at aksidente silang nakagawa ng lagusan sa kakaibang dimensyon. Isa sa kanilang mga researcher na si Naren ang bumalik sa lugar na to, dala ang kanyang camera at nagre-record ng live para sa kanilang mga katrabaho na nanonood din sa monitors. Nang mapasok niya ang backrooms, saan man siya tumingin, puro mahahabang hallway, dilaw na mga pader, walang bintana, walang pintuan papalabas. Kahit kailan, kahit saan, parehong eksena lang ang naghihintay sa kanya. Nababahala na siya, naghahanap ng daan palabas. Sumunod siya sa mga kable sa sahig at nakarating sa isang kwartong puno ng video equipment. Hinarang niya pa ang malaking kahon sa lagusan. Tumawag siya sa radyo para makipag-ugnayan sa kanyang team. Nang magsalita siya, may narinig siyang ingay mula sa kabilang kwarto. Kabado siyang lumapit, pero ibon lang pala. Isang ibon na nakakulong din sa loob ng kwarto nito. Katulad niya, sa kalayuan, may biglang humabol sa kanya. Tila malakalansay na nilalang. Tumakbo si Naren at hinahanap ang exit. Wala siyang makitang daan at sa huli, nadakip din siya ng nilalang. Lahat ng ito ay napanood ng mga siyentipiko ng Async sa monitor, pero wala silang nagawa. Ilang taon ang lumipas, makikilala natin si Dr. Mary, isang therapist na nanonood ng demolisyon ng bahay kung saan siya lumaki. Bago tuluyang mawala ang lahat, kinuha niya ang isang maliit na bagay bilang alaala. Ang semento kung saan nakahulma ang kamay niya at ng kanyang ina noong bata pa siya. Isang piraso ng nakaraan. At saka natin makikilala si Clark, isang bigong architect. Iniwan siya ng kanyang asawa, kakalasing at magagalitin. May-ari siya ng isang furniture store na tinatawag na Captain Clark's Ottoman Empire na halos lugmok na rin sa utang. At simula nang palayasin siya ng asawa, dito na siya tumira sa loob mismo ng tindahan. Therapy session niya kay Mary, inamin ni Clark ang lahat. Ang pagpapalaya sa kanya ng asawa, ang problema sa pera, ang galit niya. Inamin niya na isang gabi pagkatapos ng masamang araw sa trabaho, nagwala siya at binasag ang kubyerto sa harap ng asawa niya. Nagdula-dulaan sila kung paano natapos ang kanilang relasyon. Pero pansin na hindi pa rin niya tinatanggap na siya ang may kasalanan. Para sa kanya, siya ang biktima. Hindi nagbabago ang kwento kahit sa sarili niyang isipan. Para makilala sa TV, gumawa sila ng commercial niya bilang pirata para i-promote ang tindahan nila. Minsan, pinatingin niya sa electrician ng gusali dahil lumalaki ang bill nila kahit halos wala naman silang konsumo. Isang gabi habang nanonood ng TV sa loob ng tindahan, bigla na lang nag-iiba ang pinapakita sa screen. Nagloloko na din ang kuryente. Kaya nag-imbestiga na si Clark. Bumaba sa basement, pinatay niya ang lahat sa kontador. Nang madilim na sa paligid, may liwanag sa isang parte ng pader na hugis pinto. Hinipo niya at pinakinggan. Tumagos siya sa pader. Natakot siya kaya bumalik siya sa nalulusaw na pader. Ano kaya yun? Sa kuryosidad, bumalik na naman siya. Ano ito? Walang katapusang dilaw na hallway, mga gamit na mukhang hindi pa tapos gawin at katahimikan na pinupuno lang ng tunog ng ilaw. Ito ang unang napasok siya sa backrooms. Nakita niya ang tambak ng mga gamit na halos kapareho ng nasa tindahan niya. Naglakad-lakad pa siya sa lugar at nakita rin niya ang mismong patay na ibon sa simula ng kwento at nahanap rin niya ang mga gamit ni Naren, ang researcher na nawala noong 1990. Narinig niya rin ang isang bagay sa kailaliman ng hallway kaya dumiretso pa siya at pagliko niya sa sumunod na kanto, nakakita siya ng nilalang. Tumakbo siya sa takot sa abot ng makakaya niya. Kabado at pawisan pero naswertehan niyang makabalik at nakalabas siya papunta sa basement ng ligtas. Hindi na kontento ay sinubukan niya pang kumuha ng gamit at dinala niya pabalik sa totoong mundo. At simula dito, gabi-gabi na niya ang pinag-aaralan nito. Isang obsesyon na magpapahamak sa kanya. Samantala, may researcher na palang nakakita sa pagpasok niya pero hindi nila kilala kung sino siya at paano siya nakapasok. Bumisita na si Clark kay Mary para ikwento ang nadiskubre niya pero hindi naniniwala si Mary. Inaakala niyang sintomas ito ng kanyang kakalasing at gumuho na ang mentalidad
identidad niya. Kaya nangako si Clark na babalik siya dala ang ebidensya. Kinuntsaba niya ang kanyang mga empleyado, si Kat at ang boyfriend nitong si Bobby na sumama sa kanya para i-explore at i-record ang lahat. Hindi nila maintindihan kung anong ipapagawa sa kanila. Tinawanan pa nga siya nang sinabing pwede daw silang lumakad sa loob ng pader hanggang sa pumasok nga siya at nawala sa harap nila. Laglag pa nga nila sa gulat kung paanong nangyari yun. Sinubukan din niya at yun nga, pumasok silang tatlo sa backrooms. Sa pagsasaliksik sa loob, naisipan ni Clark na ilusong pa si Bobby sa isang makitid na pasilyo gamit ang lubid para makita kung ano ang nasa ibaba. Dahan-dahan siyang lumusong hanggang sa narating niya ang isang kwartong puno ng mga nakatiwangwang na mga damit. Biglang kumislap ang ilaw at doon niya nakita ang isang nilalang. Natakot siya at kumaripa sa takbo. Umakyat siya ulit pero nang makabalik siya sa sobrang kaba, biglang may humatak sa lubid at hinila siya ulit pababa, pabalik sa dilim. Inaagaw nila si Bobby pero hindi na nila kayang labanan pa ang lakas ng puwersang humihila sa kanya. Nahulog ng tuluyan si Bobby at nahatak ang dalawa at nakita nilang mismo kung paanong nilamon siya ng pader at naglaho. Tumakbo si Kat para hanapin siya. Naligaw at nagahiwalay sila. Naiwan si Clark mag-isa sa loob sa nakakalitong hallway habang naghahanap ng daan palabas. Nakatuklas siya ng isang kwartong may Christmas tree sa gitna. May mga nilalang na biglang lumapit sa kanya. Tumakbulit siya at nagtago sa isang banyo. Nakakaiba ang itsura. Naririnig niya ang boses ni Kat sa likod ng pader pero hindi niya makita kung saan siya. Binaba niya saglit ang kamera at hinahagilap si Kat. Bigla na lang may dumampot ng kamera at yun, finish na. Samantala, sa mundo sa labas, mapapansin nating may pinagdadaanan din pala si Mary. Tuwing nakakakita siya ng mag-ina, naaalala niya rin ang kanyang mama na pinasok pala sa mental kaya naghahiwalay sila, bata pa lang siya. May dahilan kung bakit siya naging therapist dahil dala-dala niya pa rin ang bigat sa damdamin na natulungan niya sana ang kanyang ina. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag na hindi na daw babalik pa sa kanya si Clark. Samantala, habang nanonood ng TV ang researcher, lumabas ang commercial ni Clark at nakilala niyang ito ang lalaking nakapasok sa backrooms. Kalaunan, sa pag-aalala, pumunta siya sa tindahan ni Clark at nakitang wala nang katao-tao dito. Bumaba siya sa basement, nakita ang mapa na ginawa ni Clark, ang marking sa pader at nakita niya ang isang langaw masok sa pader at nawala. Pinasok niya ang kamay niya sa pader at umagustin kaya pumasok na siya sa backrooms. Naglakad-lakad para hanapin si Clark. Habang gumagala si Mary, bumabalik din sa kanya ang mga alaala ng mga nakaraan. Ang ina niyang may sakit sa isip, kung paano silang nagkahiwalay ng kanyang ina sa ospital at kung paano siyang mag-isa pagkatapos nun. Lumaki si Mary sa kanyang sariling backrooms. Isang bahay na puno ng takot at kapanganiban. Isa pa sa dahilan na bakit siya naging therapist, hindi siya ang naghahanap ng sarili niya sa backrooms. Nalagpasan niya na yon. Naghahanap siya ng tao na nangangailangan pa ng tulong para ilabas niya. Nang mahanap niya si Clark sa loob ng backrooms, kakaibang aura na ang humarap sa kanya. Misteryoso, kalmado, at parang nasa bahay lang siya. At sinabi nitong ang lugar na ito ay kombinasyon ng lahat ng lugar natin sa realidad. Bago pa man siya makapagpaliwanag, may narinig silang ingay. Bigla na lang niyang sinakal si Mary at nawalan ng malay. Nang magising siya, nakagapos na siya sa hapagkainan. Kasama niya si Clark at may tatlo pang kakaibang tao na halos mukhang tao pero hindi talaga. Tawagin natin silang mga still life na nilikha ng backrooms mula sa mga alaala ni Clark. Ipiniliwanag ni Clark ang lahat sa kanya. Ang lugar na ito ay kinokopya ang mga tao at lugar batay sa mga tao na pumapasok dito. Siyempre hindi kailanman perpekto ang mga kinopya lang. Lagi silang may bahagyang diferensya. Medyo dispalinghado, parang isang panaginip na hindi tugma sa realidad. Hindi sila nasasaktan at ang nakakatawa, nakakain daw ito. Hiniwa niya at hinain sa kanila. Yummy! Binuksan niya pa ang ref at naroon na ang pugot na ulo ni Kat. Oopsie! Pinatay niya na pala ito. Kinabahan si Mary at nagmakaawang palayain na siya. Pero may gusto pang pagawin sa kanya si Clark. Nagdula-dulaan ulit sila at tinuklap niya ang buhok ng nilalang para
ipasuot kay Mary na gaganap bilang asawa niya. Gustong kumbinsihin ni Clark ang sarili niya na hindi siya ang may kasalanan ng pagkasira ng relasyon nila. Tinapata siya ni Mary na hindi ikaw ang biktima. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong kasiraan. Nasira ang relasyon nyo sa kakalasing at pride mo. Gumuho ang mundo ni Clark. Sa unang pagkakataon, sumambulat sa kanya ang katotohanan na hindi niya kayang magbago at mas gusto na niyang manatili sa lugar na to. Kaya sinagot siya ni Mary na edi kung ayaw mo, wag mo. Pero palayain mo na ako dito. Sa sandaling iyon, may lumapit na sa kanila. Biglang tumakas ang may pulang buhok. Ito pala ang higanteng pirata na si Captain Clark. Ang persona niya na ginagamit niya sa commercial sa tindahan. Pero sa backrooms, hindi na ito maskara. Ito ang malaking nakakatakot na replika ng kanyang masamang sarili. Kaya nang bigla na lang tumakbo ang still life na babae na siyang memorya ni Clark ng kanyang asawa, ay takot sa isang replika ng Clark na magagalitin. Diba pala isipan? Ganun nakasira si Clark sa loob ng lugar na to. Pinapakalma ni Clark ang higante pero hindi na siya pinapakinggan. Kinagat pa siya at pinutol na ang liig. Patay. Nilamon na siya ng sarili sa dilim. Tumakbo si Mary at naghabulan sila sa mga hallway na ngayon ay nagbabago na. Hindi na mga kwarto ni Clark ang nakikita niya, bagkus mga sulok ng kapitbahayan, mga bagay na kahawig ng kanyang sariling mga alaala. Dahil nagsisimula na ring matuto ang backrooms mula sa kanya. Patuloy ang habulan hanggang sa mapunta sila sa tindahan ni Clark. Pero nang lalabas na siya, replika lang pala ito. Sinugod na siya ng pirata at nang madadali na, ginamit niya ang alaalang semento na daladala niya para makatakas sa pirata na humahabol sa kanya hanggang sa masikip na lagusan. Na-trigger nito ang emergency alarm ng corporation. Sa labas, sinalubong siya ng mga naka-hazmat suits, mga siyentipiko ng Async Corporation. Nirescue siya at dinala sa isang pasilidad at kalaunan ay tinanong siya ng isang researcher na si Phil. Nabanggit niyang ang Async ay nagsimula bilang isang kumpanya ng MRI machines bago nila natuklasan ang backrooms. Ang MRI ay gumagawa ng mga mapa sa loob ng katawan at ng utak, ang estruktura ng tao na hindi nakikita panlabas. At ang backrooms ay gumagawa rin ng mapa ng memorya, ng trauma at ng lahat ng bagay na iniimbak ng utak na hindi kayang aminin ng tao sa araw-araw na buhay. Magkaparehas daw yon, sabi ng pelikulang to. Nag-aalinlangan si Mary sa daloy ng usapan at nagdududa na rin. Matapos nilang malaman kung anong nangyari at paano sila nakapasok, tinanong ni Mary kung kailan siya makakalabas. Pero sagot sa kanya ay hindi daw nila masasagot ang tanong na yon. Pero nakasubscribe ka ba sa Pocon Recaps? Kung hindi, ay hindi ka na makakalabas kailanman. At sa huli, pinakita na lang na may mga bagong kwarto na lumitaw. Pamilyar ang itsura, pamilyar ang mga bagay at ang still life na si Mary na nakaupo din sa parehong kwarto. Kung nakalabas man siya sa lugar, ay naiiwan na doon ang memorya niya magpakailanman kasama ng iba pang mga taong nakulong doon. Yun ang tunay na backrooms. Hindi ang mga nilalang na gumagala sa dilim, hindi ang walang katapusang mga lugar na walang exit, kundi ang mga bagay na ayaw nating harapin, galit, pagkabigo, mga alaala na hindi natin kayang maiwan. Mananatili ang mga ito at lalago sa dilim. At sa wakas ay sila din ang hahabol sa atin. Ikaw, mayroon ka bang sariling backrooms? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.